So mag-umpisa na ulit tayo sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 7, Wednesday. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. So yung unang verse ay Colossians 1:13, who delivered us out of the authority of darkness and transferred us into the kingdom of the Son of His love. So anong sinasabi rito? Dito binabanggit na tayo ay mga nilipat tayo mula sa autoridad ng kadiliman. So mula diyan. So mula sa autoridad ng kadiliman. Yung autoridad ng kadiliman, yan yung kaharian ni Satanas. So nilabas tayo ng Diyos diyan. Nilipat tayo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So yung kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, ay yan ay ang kaharian ng Diyos. Pero dito binigyan tayo ng magandang description ng kaharian. So tinatawag siyang kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So ang kanyang pag-ibig ay yung anak at yung kaharian ay kaharian ng anak. Okay. Hebrews 2:14. Since therefore the children have shared in blood and flesh, He also himself in like manner partook of the same, that through death he might destroy him who has the might of death, that is the devil. So yung isa na merong kapangyarihan ng kamatayan, ay walang iba kung hindi ang masamang isa, si Satanas yan. O si Satanas ang merong kapangyarihan ng kamatayan. Siya yung siya yung origin ng kamatayan. Siya yung nagdala niyan ng kamatayan. Dati walang kamatayan. Pero sa pamamagitan ni Satanas, nadala yung kamatayan. Kaya sinasabi rito, siya yung merong kapangyarihan ng kamatayan. Pero sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, so ang Panginoon, sinasabi rito, siya ay nakibahagi sa dugo at laman. Ang ibig sabihin, siya ay naging tao upang siya ay mamatay. Kasi kung ang Panginoon natin hindi naging tao, hindi siya pwede mamatay. Kasi Diyos siya. Subalit nung siya ay nakibahagi sa dugo at laman, yaon ay nung naging tao siya, pwede siyang mamatay. At siya ay namatay. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, winasak niya yaong isa na may kapangyarihan ng kamatayan. Yan ay walang iba kung hindi ang masamang isa, si Satanas. Okay. The authority of darkness denotes the authority of Satan. Okay. So yan, malinaw. Si Satanas ang may autoridad ng kadiliman. Okay. God is light and Satan is darkness. So magkakontras yan. Ano ang Diyos? Liwanag. Ano si Satanas? Kadiliman. Si Satanas ay kadiliman at ang ating Diyos ay liwanag. God has delivered us out of Satan's authority of darkness into God's marvelous light. Amen. So ang ginawa ng Diyos, nilabas tayo, nilipat tayo mula sa autoridad ng kadiliman. At dinala tayo sa liwanag ng Diyos. Ito kasi mga sinasabi rito ay pagsasalarawan ng kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mula sa kadiliman, nilabas ka niya, nilipat ka niya sa kanyang liwanag. Kaya nung tayo ay maipasok sa liwanag ng Diyos, doon tayo nakaintindi. Doon naging malinaw lahat ng bagay. Nung panahon na tayo ay nasa kadiliman, maski na anong paliwanag sa atin, hindi natin maintindihan. Lalo na yung mga katotohanan. Pero nung nailipat na tayo, ang linaw na, naiintindihan ko na lahat. Kasi liwanag na yan eh. Parang physical, ganyan din. Kapag ikaw ay nasa isang kwarto na madilim, hindi mo alam ano yung mga nasa paligid mo. Pero nang biglang dumating yung liwanag, ayan, nakita mo, ito pala yung mga nasa paligid ko.
malinis ba, marumi, alam mo na. Kasi merong liwanag. So, kailan ba tayo nadala sa liwanag? Yan ay nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, yung buhay nadala sa atin, at yung buhay ay liwanag. Kaya sinasabi ng Biblia, ang buhay ay liwanag. Kapag merong buhay, merong liwanag. Amen. Amen. So, darkness is Satan as death. Amen. So, see, ang darkness is Satan as death. But light is God as life. To be delivered out of the authority of darkness is to be delivered from the devil who has the might of death. Amen. So, talagang literal ito. Na tayo ay inilabas mula kay Satanas. Ano meron kay Satanas? Kadiliman, kamatayan. No? Dahil nandyan tayo kay Satanas, nandyan tayo sa kadiliman, nandyan tayo sa kamatayan. Kaya ang ginawa ng Diyos, nilabas tayo dyan. Nilabas tayo dyan at dinala tayo tungo sa Diyos. Anong meron sa Diyos? Liwanag. No? Yan ay kabaliktaran ng kadiliman. Ano meron sa Diyos? Buhay. Yan ay kabaliktaran ng kamatayan. So we have been delivered from the devil, Satan, by the death of Christ and by the life of Christ in resurrection. Ito naman yung proseso. Paano tayo na ilabas mula kay Satanas? Paano tayo na ilabas yan? Ito ay sa pamamagitan ng kamatayan din. Sa pamamagitan ng kamatayan. At sa pamamagitan din ng buhay na muling pagkabuhay ni Kristo. So ito ang ginamit ng Diyos para ilabas tayo mula sa masamang isa. Kamatayan. Anong kamatayan yan? Yan ay ang kamatayan ng Panginoon sa krus. Nilabas tayo dyan sa kamatayan. At ginamit niya ang pagkabuhay na muli ni Kristo upang kumpleto tayo mailabas mula sa masamang isa na kinapapalooban ng kamatayan at kadiliman. Kaya salamat sa proseso, sa kamatayan ng Panginoon at sa kanyang muling pagkabuhay. Kasi yung kaligtasan kasi ay isang identification yan eh. Ang ibig sabihin ng identification, kung ano yung dinaanan ng Panginoon, dinaanan din natin. Kasi tayo ay inilakip kay Kristo. Dahil sa ating pagkalakip kay Kristo, dumaan din tayo sa mga proseso na dinaanan niya. Siya ay namatay, tayo ay namatay din. So yung isang kinamkam ni Satanas namatay. Wala na yun. At siya ay nabuhay na muli, tayo ay nabuhay na muli rin. At sa ating pagkabuhay na muli, kumpleto. Out ka na sa masamang isa. Out talaga. Amen. Amen. We have not only been delivered out of the authority of darkness, but also transferred into the kingdom of the Son of God's love. The kingdom of the Son is the authority of Christ. Ito. Nung tayo ay inilabas mula sa autoridad ng kadiliman, nilabas tayo. Sapagkat nilabas tayo, kailangan mayroong paglagyan sa atin. Hindi yan nilabas. Asan ka na? Ano nilabas ka? So, mayroong pinaglagyan. Sa tayo nilagay sa kaharian ng anak ng pag-ibig ng Diyos. So, ang ganda na ng titulo ng kingdom eh. No? Kaharian ng anak ng pag-ibig ng Diyos. So, ang anak ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaharian ay kaharian ng anak. So, diyan tayo ipinasok. So, diyan tayo nilagay. Amen. According to the New Testament, the Son of God is the expression of the divine love and its embodiment. This means that the kingdom of the Son is a realm of life. The fact that the kingdom into which we have been transferred is the kingdom of the Son of God's love indicates that this realm of life is in love, not in fear. The kingdom in which we find ourselves today is a realm
full of life, light, and love. Amen. So tatlo yung binanggit dito tungkol sa kaharian. No? May buhay, at ang buhay ay si Kristo, ang Diyos. Yan ang buhay. Liwanag, ang liwanag ay si Kristo, ang Diyos. At pag-ibig, ang pag-ibig ay si Kristo at ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kaharian ng Diyos ay hindi nakakatakot. Kasi ang kanyang kasaklawan ay kasaklawan ng buhay, ng pag-ibig, okay? At ng liwanag. Okay. So merong buhay, merong pag-ibig, merong liwanag. Kaya kaaya-aya itong kaharian ng Diyos. Ang sarap ng feeling na nasa kaharian tayo. Dito, nagkakaroon ka ng karanasan sa buhay. So, ang buhay ay kaaya-aya. Kasi pag may buhay, may kasiglahan, no? At may kasariwaan, no? Merong damdamin ng kaluguran. Diba? Kaya sinasabi sa atin, sa pamamagitan ng buhay, may kalakasan at satisfied ka pag may buhay. Hindi ka nauuhaw, hindi ka natutuyo. Dahil merong buhay. Tapos merong liwanag. Lahat ng bagay malinaw sa atin. Naipapaliwanag sa atin, naiintindihan natin, natatanto natin. Kasi may liwanag eh. Kuminsan, short tayo ng pagpapaliwanag. Nangyayari naman yan. May mga bagay na naintindihan mo, nararanasan mo, ikaw ay nalulugod, pero pag sasalitain mo, kulang lang yung yung ating utterance. No? At dito, merong pag-ibig. Siyempre, ang pag-ibig ay isang kaaya-ayang damdamin. Kaya ito ay ang description ng kaharian na kung saan pinasok tayo mula nang tayo ay inilabas mula sa kaharian ni Satanas. Sipin mo, kaharian ni Satanas, anong meron dyan? Kamatayan, kadiliman, nakakatakot na lugar, at wala ka naiintindihan. Nagtataka ka, bakit ganun? Bakit hindi mo naiintindihan? So, hindi yan kalugod-lugod na lugar. Hindi yan kaaya-ayang kasaklawan. At yan ang buhay ng tao ngayon. Sipin mo. At maintindihan mo siya, mas maintindihan mo siya ngayon na nandito ka na sa liwanag. Kaya ba't babalik ka pa dyan? Naranasan mo na nga, babalik ka pa. No? At yan din yung buhay ng tao sa sanlibutan. Kaya bakit ka babalik dyan? Naranasan mo na yung ganyang mga karanasan. Lahat ng ating kabiguan, kapanglawan ng buhay, siphayo, pagkatuyot, walang kasiyahan, lahat ng yan naranasan natin sa sanlibutan na bahagi ng kaharian ni Satanas. Kaya hindi ko maintindihan yung iba eh. Nasa church life na, bumabalik pa. Kaya maganda yung pagsasalarawan ng kaharian dito. Amen. Amen. Okay, so the Son of the Father is the expression of the Father as the source of life. The Father as the source of life is expressed in the Son. The Son of the Father's love is the object of the Father's love, to be the embodiment of life to us in the divine love, with the authority in resurrection. So ito yung mga ilang detalyadong paliwanag. Pag sinabi mong Son of God, ang significant nito, siya yung kahayagan ng Ama. Yung anak, hinayag niya yung Ama. So yan yung Son of God. Okay, or Son of the Father. Amen. At yung Ama naman, ang pinanggagalingan ng buhay. No, siya yung origin. Okay? Origin ng buhay na inihayag naman niya itong buhay na ito sa anak. Kaya nung dinala niya, sinugo niya yung anak, okay,
sinugo niya yung buhay niya sa atin. Paano ba naibahagi yung buhay ng Ama sa atin? Sa pamamagitan ng anak na kanyang binigay sa atin. Kaya sabi sa atin, sino man naman ang palataya dito sa anak may buhay na walang hanggan. At yung buhay na yun, yan ay ang buhay ng Ama. Buhay ng Diyos yan. Dibinong buhay yan. Na dinala sa atin ng anak na siyang kahayagan ng Ama at siyang isinugo ng Ama bilang espiritong nagbibigay buhay ngayon. Kaya, kalaunan, anong tinanggap mo? Buhay. Yan ay ang dibinong buhay ng Ama na dinala sa atin. Okay. Tapos, sinabi naman dito yung ang anak ng pag-ibig ng Ama. Okay. Okay, in English, the son of the Father's love. Ang anak ng pag-ibig ng Ama. Tama naman yung translation ko. Okay. Siya yung object. Okay. Siya yung object. Siya yung bagay. Siya yung bagay na kung saan iginawad ang pag-ibig ng Ama. At itong pag-ibig na ito ay naisakatawan sa loob ng buhay sa pamamagitan ng dibinong pag-ibig na siyang naidala sa atin sa pamamagitan ng autoridad ng pagkabuhay na muli. Kaya yung proseso ng pagkabuhay na muli ay mahalagang proseso yon sapagkat yun ang nagpapatunay na ang ating Panginoon ay buhay ngayon. Siya ay buhay at nananatiling buhay at naging espiritong nagbibigay buhay upang dalhin itong buhay at pag-ibig at pagpapala tungo sa loob natin ngayon. Amen. Amen. The Son, okay, ito naman, as the embodiment of the divine life. So yung anak, pagsasakatawan ng dibinong buhay, okay, is the object of the Father's love. So object, ibig sabihin ang Diyos na mayaman sa pag-ibig, okay, ito ay kanyang ibinuhos sa anak. Yun yung anak ang object. Siya yung tumanggap ng pag-ibig ng Ama. Siya yung isa na minahal ng Ama. Kaya siya yung object ng pag-ibig ng Ama. Tapos sabi niya yung divine life embodied in the Son is given to us in the divine love. Kasi ito dapat susundan ninyo Kasi itong message, kailangan ng malinaw na kaisipan para masundan mo. Yung dibinong buhay, na isa katawan sa anak. Ang ibig sabihin, saan mo masusumpungan yung dibinong buhay? Sa anak. Gusto mo ng dibinong buhay, yan ay masusumpungan mo sa anak. At itong dibinong buhay na naisa katawan sa anak ay binigay sa atin sa pamamagitan ng dibinong pag-ibig. So yung dibinong pag-ibig, ito yung motivation. Ito yung motibo bakit ibinigay sa atin yung buhay na nataglay ng anak. Dahil mahal niya tayo, ang buhay hindi basta't binibigay yan. Pero dahil sa pag-ibig, sa dibinong pag-ibig ng Diyos sa atin, dinala niya yung buhay tungo sa loob natin. Amen. Amen. Sabi rito, therefore, the object of the divine life becomes, the object of the divine life becomes to us the embodiment of life in the divine love with the authority in resurrection. So tatlo ang binanggit dito. Okay? Yung buhay, yung pag-ibig, at yung resurrection. So, paano natin pagduduktong-duktungin yan? Yung dibinong buhay, binigay sa atin dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. At ito ay naisagawa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. So, tatlong bagay ang binabanggit. Ano tinanggap natin? Dibinong buhay. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Paano? Sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Yan, malinaw na yan. Kaya tatlong binanggit doon. Amen.
This is the kingdom of the Son of His love. Yan. So yan yung sa kabuuan, ito ang kaharian ng anak. Ito ang kaharian ng anak. So ang bumubuo sa kaharian ng anak ay tatlong bagay. Buhay, pag-ibig, pagkabuhay na muli. At sino naman ang nandyan? Siyempre, nandyan yung anak. Sino pa? Tayo. Nandyan tayo. Kasi tayo yung naging object ng mga bagay na ito. Sa atin idinala ang mga bagay na ito. At nabuo yung kaharian ng Diyos. Ang ganda, di ba? Amen. Okay, so ito. To be transferred into the kingdom of the Son of the Father's love is to be transferred into the Son who is like to us. O, simple lang siya. Ang mailipat sa kaharian ng anak, ng pag-ibig ng Diyos, ay ang mailipat sa anak. Okay, na naging buhay sa atin. So, yung proseso, madali mo siya maintindihan. Paano tayo naipasok, nailipat, tungo sa kaharian ng anak na pag-ibig ng Ama. Paano? Simple, pinasok tayo sa anak. Period. Dinala tayo ng Diyos tungo sa anak sa kanyang anak. Paano posible na madala tayo sa kanyang anak? Kasi espiritu na yung anak niya. Kaya ang espiritu ay pwedeng pasukan. So, ganun ang nangyari. Amen. Kaya ito rin yung kaharian ng kanyang anak. Amen. Okay. Ito. The Son in resurrection, the Son in resurrection, is now the life-giving Spirit. He rules us in His resurrection, life with love. This is the kingdom of the Son of the Father's love. Ito naman, isang aspekto naman ng kaharian ng anak ng pag-ibig ng Ama. Ito naman yung ruling. Yung ruling. Ang ibig sabihin ng ruling, paano niya tayo pinamamahalaan? Kasi ang kaharian, merong aspekto ng pamamahala yan. Pag inalis mo yung pamamahala sa kaharian, hindi kaharian yan. Ang pinakasentro ng kaharian, mga kapatid, ay ang pamamahala. Kailangan may ruling yan. Tayo nananatili sa kaharian sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ruling ng hari. Kung hindi ka magpapasakop sa kapamahalaan ng hari, hindi ka mapapagbilang sa loob ng kaharian. Kasi magiging rebelde ka. So yun ang ibig sabihin niya. Kaya dito naman binabanggit na tayo ay pinamamahalaan niya sa pamamagitan ng Spiritong nagbibigay buhay. Okay. At ito ay ang pagkabuhay na muling buhay na may kasamang pag-ibig. Kaya yung ruling dito, hindi siya hindi harsh, hindi malupit, hindi magaspang, hindi masakit. Kasi minsan sa mundo masakit ang mga pamamahala eh. Katulad ng mga lugar na may mga dictator. Naku, lulupit diyan. Malulupit. So dito sa kaharian, stricto din. Kasi ito ay kaharian ng katwiran eh. Hindi pwede yung mga bagay na hindi makatwiran. Kaya lang yung pamamahala dito, sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ng Espiritu, okay, na nagbibigay buhay. Yung Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang ibig sabihin niyan, sa ilalim ng kanyang pamamahala, tinutustos niya yung buhay. At yung buhay ay gumagawa sa atin para isagawa natin ang kahilingan ng Espiritu. Hindi mo siya ginagawa ayon sa iyong sariling kakayahan. Magiging mapait ang pamumuno o ang pamamahala pag walang buhay. Kasi yung mga kahilingan dito, yung saligan ng kaharian, hindi kaya ng ating natural na buhay. Hindi natin kaya yan. Kung isasagawa natin yan sa sarili nating buhay, magiging malupit mapait ang sitwasyon natin. Puro paghihinagpis, hindi ko kaya, mahirapan.
Pero espiritu, nagbibigay ng buhay at biyaya. Kaya sa pamamagitan ng buhay at biyaya, ito ay naisasagawa natin ng kusa. Minsan walang effort. At dito ay may pag-ibig, may liwanag, kaya maayos ang takbo ng kaharian. So ganun ang ganyang klaseng kaharian. Meron ang kaharian ng anak, ng pag-ibig ng Ama. Amen. When we live with the Son as our life in resurrection, we are living in His kingdom, enjoying Him in the Father's love. Amen. So anong gagawin natin sa loob ng kaharian? Hindi naman ito kaharian ng kautusan. Ang kaharian ng lumang tipan ay kautusan, kaya napakahirap. Pero ang kaharian dito sa kapanahunan natin ay kaharian ng buhay. Kaharian ng buhay. Kaya ang kailangan lang natin, mabuhay ng kaisa ang anak sa loob ng pagkabuhay na muli. Oh Lord Jesus, so nakikipag-isa ka sa Panginoon. Panginoon, nais ko lumakad kasama ka, mabuhay kasama ka, isa sa iyo sa loob ng salamuha. Biglang yung mga kahilingan na nangyayari, nagagawa nang wala namang effort. So ganyan ang ating sitwasyon ngayon. Kaya ang kailangan lang natin, tamasahin mo ang Panginoon. Mabuhay ka na kaisa niya. Ikaw ay dapat ayon sa Espiritu. Lumalakad sa Espiritu. Ginagawa lahat ng bagay sa Espiritu. Ang ating kaisipan nakalagak sa Espiritu. Merong buhay, merong kapayapaan. At kung ganyan ang sitwasyon, iiral yung kaharian. Umiiral siya. Magiging isang kaaya-ayang kasaklawan ang mabuhay sa loob ng kaharian. Amen. Amen. We have been transferred into a realm where we are ruled in love with life. Here, under the heavenly ruling and restriction, we have genuine freedom, the proper freedom in love, with life and under light. This is what it means to be delivered out of the authority of darkness and transferred into the kingdom of the Son of the Father's love. Here in this kingdom, we enjoy Christ and have the church life. So ang ganda ng mga yung mga pagsasalarawan na sinasabi rito. 'Di ba? So tayo ay nasa isang kasaklawan na kung saan tayo ay pinamumunuan ng pag-ibig at buhay. So hindi lang buhay, kundi may pag-ibig at buhay. So ang pamamahala dito ay sa loob ng pag-ibig. Kaiba ito sa pamamahala ni Parao. Sa lumang tipan, si Parao na mahala siya. Pinamahalaan niya ang bayan ng Diyos, ang Israelites sa Ehipto, sa kasaklawan ng kalupitan at pagmamaltrato. So yun yung pagsasalarawan ng makasanlibutang pamamahala ni Satanas. Sa atin, mo mga tao ngayon, sa sanlibutan, nasa ilalim sila ng pamamahala ni Satanas. At napakapait ng kanilang sitwasyon dyan. Si Paraon ay sagisag ni Satanas na namamahala ngayon sa sanlibutan. Ang mga tao dyan, inaalipin. At wala silang magawa. Ginagamit ni Satanas sa maraming bagay upang pagmalupitan ng tao. Katulad ng bisyo. Ang bisyo ay malupit. Kaawa ang tao na mga nasa ilalim ng mga bisyo at addiction ng mga bisyo. So yan, nangyayari yan sa sanlibutan. Walang pag-ibig dyan. Walang buhay. At walang kaaya-ayang sitwasyon. At yung mga tao, pagpanahon ng mga celebration, wala kang pera, ang pait ng pakiramdam mo, hindi ka makapag-celebrate.
Kasi ang sanlibutan ay umiiral sa pamamagitan ng salapi. Wala kang salapi, ikaw ang pinakamalungkot na tao dyan. Pero sa loob ng kaharian, yung mga tao wala namang pera pero masaya. Yung mga apostol, sabi ni Pedro, silver and gold have I none, sabi niya doon sa pulubi. Pero hindi siya, ibig sabihin, sinasabi niya, wala talaga sila salapi. Pero meron silang kapayapaan, kagalakan ng espiritu, at nagiging kaaya-aya ang buhay nila. So, malaking pagkakaiba. Amen. Kaya sinasabi dito, here in this kingdom, we enjoy Christ and have the church life. Amen. The words, the Son of God, are a delight to the Father's ears. When the Lord Jesus was baptized, the Father declared, this is my Son, the beloved in whom I have found my delight. When the Lord was transfigured, the Father made the same declaration, because the Father delights in the Son. The kingdom of the Son of the Father's love is a pleasant thing, a matter of delights. So yung word na Son of God, siyempre si Kristo yan. Yung Son of God, napakakaaya-aya sa pandinig ng Ama. Lubusan siya nalulugod sa term na anak ng Diyos. Kaya nung ang Panginoong Hesus ay nabautismuhan, nagkaroon ng tinig sa sangkalangitan. Ito ang aking minamahal na anak na labis kong kinalulugdan. At ito ay naulit doon sa bundok ng pagbabagong anyo. So nung nagbagong anyo ang Panginoon, narinig uli yung tinig ng Ama. Ito ang aking anak, ang minamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Kaya ang kasiyahan ng Ama ng Diyos ay ang kanyang anak. At sinasabi sa atin dito, sapagkat ang Ama ay nalulugod sa anak, okay, ang kaharian ng anak, okay, ay kaharian ng Ama ng pag-ibig, ng kanyang pag-ibig. Kaya yung term dito, Father's love, yung Father's love ay tumutukoy sa anak. Na naniniwala tayo, dahil sa pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, punong-puno siya ng kaluguran sa kanyang anak. Kaya ang kaharian ay isang kalugod-lugod na bagay. Ang kaharian na kung saan dyan tayo dinala, nilagay, ay isang kalugod-lugod na kasaklawan. Amen. Ito ay kabaliktaran sa kaharian ni Satanas, lalo na sa sanlibutan. Amen. This is the reason, it comprises only 3 sections. Okay. So ito yung tatlong sections. Section is hakbang. Section is yung bahagi. Ito yung tatlong bahagi ng kaharian. Okay, so pakinggan ninyo. The section of the church. Okay, so ang panahon natin, ang kaharian ay ang section ng eklesiya. Kaya lahat ng tao na namumuhay sa loob ng eklesiya ay nararanasan ang kaluguran. Nagiging masaya, malugod ang kanilang buhay, punong-puno ng kahulugan ng kanilang buhay. At sa loob ng eklesiya, mararanasan mo ang realidad ng kaharian. Katulad ng sinasabi ni Paul sa aklat ng Romans na ang kaharian ng Diyos, hindi siya eating and drinking, hindi siya physical, kundi siya ay joy, kagalakan. Siya ay katwiran, siya ay kapayapaan sa Espiritu Santo. So sa loob ng Espiritu, sinasagawa ang kaharian ng Diyos. At ang karanasan ng kaharian ay kagalakan, katwiran, at kapayapaan. So yan yung karanasan din natin sa loob ng eklesiya na siyang kaharian ng Diyos ngayon, ang realidad ng kanyang kaharian. So yung pangalawang section niya
yung heavenly part of the kingdom of the heavens in the millennium. Ito naman yung kaharian ng pagpapakita. At ito ay ang makalangit na bahagi na dadali ng Panginoon dito sa kanyang pangalawang pagbabalik. 1,000 taong paghahari bilang gantimpala sa lahat ng mga mandaraig. Ako, kung tayo ay maging blessed at nakapasok dito sa 1,000 taon ng kaharian. Yung nataramdaman natin sa church life ngayon, tikim pa lang yan. At yun ay full taste ng kaharian. Wow. Kailangan kung mangarap ka na. At yan ang ipangarapin mo. Yung millennial kingdom, 1,000 taong paghahari. Amen. At yung pangatlong bahagi naman, ito ay ang new heaven and new earth with the new Jerusalem as the consummation of the church and the kingdom. Ito naman sa eternity na. Ang bagong langit at bagong lupa. Maski na-recover itong bagong langit, bagong lupa, nagkaroon ng millennial kingdom dito. Mawawala na rin ito. Ito ay tutupukin ng apoy. Napakasela ng ating Diyos. Sabagat itong lumang langit at lumang lupa, nabahira na ito ng kasalanan at rebellion. Kaya hindi na ito gagamitin ng Diyos. Masela ng ating Diyos. Dadali niya ang isang bagong langit at isang bagong lupa. At ang eklesiya ay mapapasok doon, magiging ang bagong Jerusalem. O yan ay pinakamataas na antas o bahagi ng eklesiya. At yan ay sa darating na walang hanggan. At sa kabuuan, yan na yung pinaka-ultimo kaharian ng Diyos sa darating na walang hanggan. At lahat ng believers, syempre, mapapasok doon, padadala sa bagong Jerusalem. Amen. Maski yung mga nadisiplina, marirelease na. Pagkaraan na 1,000 taon, ayan na, papasok na rin dyan. At full transform na rin, transforma na rin. Amen. So ito yung pananaw na binigay sa atin. Amen. Okay, so last part na ako, sabi dito, in each of these 3 sections of the kingdom of the Son of God's love is a matter of delight. The Father, by His mercy and grace, has transferred us out of darkness of Satan into the pleasant part of the kingdom. Amen. So yan yung kabuuan ng kaharian, yung 3 sections na yan. Lahat ng bahagi ay merong delight. Ang ibig sabihin, merong kaluguran. Walang part na hindi ka malulugod, maski sa panahon na ito. At napakaganda kung magkaroon tayo ng kumpletong karanasan sa 3 sections na ito ng kaharian. Ang buhay eklesiya ngayon, ang darating na millennial kingdom, ang darating na bagong Jerusalem. Yaman itong message na ito. Amen, Lord Jesus. Panginoon, salamat sa mayayamang mensahe na binibigay mo sa amin. Mula dito, Panginoon, napapatibay kami at higit kami napapalakas sa aming spiritual na buhay upang manatili kami sa panahon na ito sa loob ng eklesiya na siyang kaharian mo ngayon. At mula dito, mailipat kami sa pagpapakita ng kaharian. Ito ay ang darating na millennial kingdom at siyang mapapasok doon din at siyang maging bagong Jerusalem. Salamat, Panginoon. Amen.